Okay, yung next naman ay scientific to standard. And mas madali ito kumpara dun sa standard to scientific kasi you really don't have to remember that much rules. All you need to know is itong exponent. Well, basically, it's actually kind of intuitive. Like, you don't have to remember kung paano yung movement ng decimal and all that. You just have to ask yourself, ano yung exponent? Positive ba or negative? In this case, it's positive. And remember this, kapag ka positive ang exponent, lumalago yung numero. And kapag ka negative naman, lumiliit. Okay, yun yung tandaan natin. Huwag yung left to right kasi kanina left to right na eh. And baka pag ginawa natin to left to right, magkaligaw-ligaw kayo kung ano yung movement. So, ganun yung tandaan natin. Kapag ka positive ang exponent, tumataas, and pag negative, bumababa. So now, galawin natin yung decimal ng 4. Ay, 4 like movements. Kung ano man tawag dun. Now, let's ask ourselves, kapag ginalaw natin siya pa kanan, lumaki ba yung number o hindi? Lumaki, di ba? Kasi magiging 10.76. And mas malaki yung 10.76 kumpara sa 1.076. So, ibig sabihin, ganun yung movement niya from left to right. Okay? And since 4, it's just gonna move 4. So, 1, 2, 3, 4. So, 1, 0, 7, 6. Itong empty ay 0 yan. 0, and then point. Ayan na yung standard natin. Now, dito naman tayo. 2.940100 times 10 raised to negative 3. So, here, negative 3 siya. So, ibig sabihin, bababa yung number. Now, try natin galawin si decimal ng 3. Try natin pa kanan. 2 point, magiging siyang 29.4 something, diba? And mas malaki si 29.4 kumpara sa 2 point, kumpara kay 2.9. So, ibig sabihin mali ito kasi lumaki. Dapat lumiit siya, diba? Dahil negative. So, ibig sabihin, hindi pa kanan ang movement. Pa kaliwa. So, move it by 3, 1, 2, 3. Itong empty ay 0 yan. Doon yung point. So, magiging 0.002940,100. So, yan yung sagot mo. Last example. And then, 2 more. Say, meron tayo 6.7016 times 10 to the second power. Ito ay positive. And kung naalala natin kanina, kapag ka positive, lumalaki. So, try natin. Galawin muna siya sa kanan. Naging 67.016. Lumaki ba o lumiit? Lumaki. So, ito yung tamang direction. So, galawin natin siya ng dalawa. 1, 2. Magiging 670.16. And, yeah. Last one. Halimbawa, meron tayo 9.9909 times 10 to the negative 3. Negative. So, pababa. Try natin siya galawin pa kanan. Magiging 99.909. And sabi dito kapag negative dapat pababa. So, mali ito. Dapat paganto tayo. So, galawin natin siya 3 pa ganun. 1, 2, 3. 0 yun. 0 yun. And then point. Magiging siya 0.009909. So, yun is final answer natin. Kung
kung sa palagay nyo hindi kayo maliligaw, pwede naman ganito na lang. Okay? Kapag ka positive, ang movement ng decimal ay pakanan. And kapag ka negative, ang movement ay pakaliwa. Ayoko sabihin na ganun kasi ang problema baka maligaw kayo. Kaya ang tinuro ko muna paano mo like sagutin in a logical way, 'di ba? Imbis na kaliwa o kanan lang, kailangan maintindihan muna natin kung bakit ganun gumalaw siya, kung bakit pakaliwa at pakanan para di tayo maligaw. Kaya yun yung ko, kung malaki ay kung positive pataas at kung negative pababa. But then you can always remember na kapag ka positive pakanan and kapag ka negative pakaliwa. But yeah,